Mga Alaskadora at Alaskadora, sa dami ng mga pangyayaring naganap noong nakaraang linggo, gusto ko lang malighten yung mood ng konti. Para naman mapasmile si Kongte. Yan. Kaya ang kwento ko ngayong hapon ay batay sa usapin namin ng barbero kong si Floyd. Social naman ng barbero. My man Floyd. Shout out sa Ferretti Barber Spa. Mabuhay kayo lahat. Yan. Pa yan, ay Ay, si Harry Roque, Barber hindi Spa. maggupit ha. Barbero kay John D. Magupit. Pare Doris, alam mo ba yan? Paano yan? Sige, So maraming regular customer si Floyd at tila malungkot yung nangyari sa isang ginugupitan niya na itatago natin sa pangalang JM. Yunento niya sa akin to. No? Light Take note, item. mga Alaskadora at Alaskadora, hindi ito isang kwentong barbero. Dahil lumabas ito sa balita. Pwede ninyong i-google ito kung gusto ninyo. Google it. Sige nga. Ganito ang senaryo ni JM. Nasa counter siya ng isang airline check-in booth. Nang tanungin siya kung may fragile o babasagin bang mga item sa bagahe niya. Ito ang eksaktong sagot niya, based on record. Ayon sa mga verified records, this was the answer of JM. Wala pong fragile item sa loob, ma'am. Bomba lang. Joke lang, ma'am. Sorry po, nagjo-joke lang ako. Sorry. Those were his exact words. Ano sa tingin ninyo ang nangyari sa kanya? Naku, Obviously, hindi siya pinayagang sumakay sa eroplano at agad-agad siyang inaresto at dinala sa police station para sampahan ng kaso. Ito yung kicker. Alam niyo ba kung saan ito naganap? saan? Sa Davao International Airport. So nagpaliwanag ang pamilya at kaibigan ni JM noon. I-google niyo. Sino ba naman daw ang magche-check-in ng bomba? Ano naman? Common sense lang naman daw at logic ang kailangan para malaman na hindi threat ang nasa bagahe. Umapila sila sa social media. Ngunit overwhelming ang sentimiento ng karamihan. Tama at kapuri-puri ang ginawa ng Davao Police. Sa madaling salita, hindi bumenta ang katwiran nila na mag-apply ng logical context sa bomb threat ni JM. At tandaan, ilang beses inulit ng pasahero na nagloloko lang siya. Joke lang daw. Pero hindi mahalaga yun eh. Kahit sabihin mo pang joke o illogical yung sinabi mo, lumabag ka pa din sa batas. May napakaganda pang ang statement na lumabas noon. Security protocol dictates that we cannot assume that someone is joking. Once we start guessing or assuming who is joking and who is not, we put lives in danger. Pinalakpakan ng mga netizens yun. Kaya naman, batay sa mga nangyari kamakailan sa impeachment hearing, awang-awa ang barbero ko sa napala ng kanyang regular customer. Bakit? Ito sabi niya sa akin, Sir, may nabasa ako sa Facebook na ang conditional threat o conditional act of revenge ay hindi daw pwedeng kasuhan. Sabi niya sa akin, kung ganun pala, sana ang sinabi na lang ni Boss JM ay may bomba ako sa bagahe ko. Pero pasasabugin ko lang yan kapag hindi nakapag-landing ng maayos ang eroplano. Tingin mo, sir, kung yun yung sinabi niya, lusot ba siya? Conditional threat ba yun? Ito yung sagot ko sa kanya. Hindi ko alam, Floyd. Pero sa tingin ko, kapag sinabi ko sa'yo na papatayin kita at mga miyembro ng pamilya mo kung hindi ako matuwa sa gupit ko, tingin ko siseryosohin mo yun eh. Ayun, si Herman Cat ay nabigyan ng magandang haircut dahil nag-agree siya sa akin. So, yun. May magandang tip kayo. Sinabing, no joke, no joke. No joke, no joke. Yun siya. Diba? So, the words have weight. Yeah. And the fact is, pag sinabi mo yan at talagang klarong-klaro na labag sa batas, it is what it is. The thing speaks for itself. Diba? Hindi naman ako abogado. Baka ako naman ang sabihan mong abogado. Mo na naman. Pero does it hold weight, Kong, kapag sinabing joke to, and pag sinabi, ito, may mga narinig pa ako ganito eh. Kasi ito yung colloquial namin. Ganito kami normal na magsalita sa part of that parang region. cultural. I'm sure a lot of people disagree. Diba? Pero nagalit nga si Lovely Granada dun eh. Do not generalize us. Exactly. Pero does that hold weight for you? Wala yun. Tingin ko, pagka ho nagbanta ng seryoso, grave threat yun eh, no? Meron hong kapupuntahan yun. Meron hong talagang pagpapanagot na kailangan yan. So, yun po excuse na, actually, meron nga, may nagbigay ng excuse eh. Nung house hearing, nakalimutan ko lang barahin eh. Ang sabi, buhay pa naman si BBM ah. Tama, narinig ko. Ay, ganun ba? Ganun ba? Antay natin mamatay? Ganun ba? Ganun ba? So, I don't think that makes sense eh. Saka depende kasi kung sino nag-threaten. Halimbawa, Sige. Ito na naman. i-threaten ni Guido, Yan. si Alan. Yan. Pagtatawanan lang yun. Dahil alam naman ng lahat, wala siyang ganong capacity at nasa character na yun. Pero kung yung
Ace of Spades Oh, yun. ang mag-threaten kay Alan. Diretso na ako eh. Diretso na ako eh. Wag na yun. Tama na si ano. Ay, nakangiti pa siya. Kung ang mag-threaten sa'yo, si BP Sara Duterte, ibang-iba yun. Yung pamilya, yung tata, yung patriarch, may kaso ng crimes against humanity, mass murder, mass serial killing. Tapos sasabihin, joke? No? Iba yun. Huwag na natin pababain yung damdamin ni Sek. Pagtualas, hindi ka makakatakas.